Dahil ngayon lang ay in-announce na ang pagdating na naman ng bagong modelo ng brand na Honda Click 160 ABS version dito sa bansa. Kabilang ang ilan sa mga katangian nitong modelo ay hindi mo makikita sa karamihan, gaya ng pagiging efektibo sa pang-araw-araw, mas ligtas gamitin, convenient, satisfied at komportable. Yan ang isa-isay natin kasama ng kabuuang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po mag-click yung subscribe button pati ng notification bell para naman mapita lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Noong unang inilabas sa bansang Honda Click 160, marami ang natuwa pero marami din ang nadismaya sapagkat ang inaasahang malaking pagbabago sa naturang pinakamagandang motorsiklo ay nabitin pa dahil sa ang dumating na klase ng Honda Click 160 dito sa bansa noong year 2022 ay ang standard version lamang nito na walang ganong modernong amenity gaya ng sa Honda Click 160 na inilabas sa ibang bansa na talagang kumpleto na. Kaya naman ang ilan sana sa bibili na ay biglang nag-backout pa at naghintay na lang ng iba pang modelo na paparating. Pero gayon pa man, pumatok pa rin naman sa ilang mamamayan ng pagiging maaasahan nito kahit papano. Hindi kasi nawala ang pagiging praktikal na klase, matipid dumali at pagiging ibang klase sa Pilipinong rider na naghahanap ng kanilang pinakaunang motorsiklo na talagang makakasiguro. Gaya ng Honda Click 160 na ang tanging pinoproblema lang dito ng marami ay ang rear suspension nito na may iisang shock absorber lamang na nasa gilid pa. Pero bagamat ganoon, kung ikukumpara mo naman ang motor na ito sa ilang mga brand competitor, ay hindi hamak na mas makakalamang talaga ito hindi lang sa pormahan kundi pati maging sa inilalaman nito. Lalo pat ngayon ay ini-announce na rin ng brand na ilalabas na sa bansa ang pinakabagong version nito na Honda Click 160 ABS version. Ang matagal nang hinihintay din ng marami. Itong Honda Click ABS version kasi, kung ikukumpara natin sa standard variant na narito na sa bansa, sa look, style, engine capability, performance, convenient, pagiging comfortability, ay halos parehong-pareho lang naman mga kaibigan. Ngunit pagdating sa safety and security, ito ang talagang pinagkaiba ng dalawang variant na ito. Sapagkat itong bagong lalabas na Honda Click 160 ABS version ay may pangkaragdagang safety features na ABS. Para sa kalaman lang ng marami, iba pa rin kasi ang nagagawa ng ABS o anti-lock braking system lalo na kung meron itong motor, na kung saan sa emergency braking ay talagang mapapakinabangan mo. Para sa mga sanay na magmotor ay pwede na rin na wala nito, pero para sa mga baguhan pa lamang at nagsisimula pang magmotorsiklo, makipagsapalaran sa loob ng kalsada ay kinakailangan talaga nito. Lalo na kung hindi mo pa kabisado ang timpla ng spalto, na kung may dadaan mo sa mga madudulas na klase at bigla kang makagamit ng preno, kung wala kang ABS, panigurado ang disgrasya ay hindi malalayo sa iyo. Pero kung meron ka nito, ay papano ay mapiprevent ang anumang pagkadulas o pagkasemplang sa mga kondisyon na bigla kang nagpipreno, lalo na sa malalapad na bakal na nakalapat sa gitna mismo ng spalto. Kaya naman ng iba ay tinatangkilik pa rin ang ganitong epekto. Ang ABS Honda Click 160 version, hindi lang sa safety kundi pati sa security ay panalo rin ito, sapagkat itong modelo ngayon ay naka-smart keyless entry na kung saan automatic ang ignition system na may kasamang remote key system para sa answer back at anti-theft alarm system. Meron itong lock sa ignition na kung saan masisecured mo lalo ang motor dahil hindi basta-basta mapapagana, lalo na kung malayo na ang motor sa transmitter key nito. At pagdating naman sa makina, itong Honda Click 160 version na ABS ay pinapagana rin ng parehong makina na 157 cubic centimeter na displacement capacity with single cylinder, 4-stroke, single overhead cam, may 4 valves at naka ESP Plus engine technology. Ito ang nag-iinan sa makina para mabalanse ang pag-andar at pagkonsumo ng gasolina. At tumutulong din ito para mabawasan ang ingay nito lalo na sa starting at maging pati ang dragging ay mawala. Naka-injected type na rin ito na may tinatawag na program fuel injected at naka-liquid cooled type naman ang cooling system. Gumagamit itong motor ng CVT type na transmission at gumagawa ng maximum output na 15 horsepower sa kada 8,500 RPM at 13.8 Nm naman sa kada 7,000 revolution per minute.
May average top speed ito na nagagawa na umaabot ng hanggang sa 120 to 125 km per hour. At meron din itong fuel tank capacity na 5.5 liters. Malaki-laki yan mga kaibigan, kaya malayo-layo rin ang mararating mo, sapagkat kumukonsumo ito ng napakatipid na paraan na umaabot ng 40 to 45 km per liter. Kasama rin sa pagpapabuti ng bawat pagsakay sa pang-araw-araw gamit itong Honda Click 160 ay ang marami nitong nakapaloob na mga convenient features na sobrang mapapakinabangan ng marami, lalo na sa pagdi-deliver. Gaya ng pagkakaroon nito ng front footboard, mga bulsa na may takip sa harap at may kasamang retractable hook pa na sabitan. Isang malawak na underseat storage na kasya naman ng full face helmet. May isang malapad na pillion seat na para sa dalawang katao na may rear grab bar pa na pwedeng pagtalian o hawakan na rin. Nilagyan din ito ng isang USB port charging system para pagsaksakan ng charger ng mga lobat na gadget. Meron itong mga advanced features gaya ng idling stop system na siyang tumutulong din para mabawasan ang anumang konsumo ng fuel sa oras na tayo ay mapapahinto sa mga traffic. Nilagyan din itong motor ng engine side stand kill switch, naka-digital ang instrument meter panel gauge para maganda ang readout at lumalabas ang napakaraming information na makatutulong sa iyo sa pag-araw-araw na pagsakay. At mga ilaw na mga naka-LED type gaya ng headlamp nito at daytime running light kasama ang tail lamp, mga turn signal indicator na naka-LED type na rin. Nagbibigay sa motor na ito ng magandang liwanag sa gabi. Kaya ang itong Honda Click 160 ay paboritong gamitin din ng mga delivery rider dahil sa napakarami kasi nitong mga modernong gamit na talaga mapapakinabangan sa pang-araw-araw. Sinamahan ito ng ABS o anti-lock braking system at mayroon na rin smart keyless entry. Bukod pa dyan, pagdating naman sa suspensions nito, itong Honda Click 160 ABS variant ay nakakuha din ng front telescopic fork suspension, single-sided shock absorber with coil spring. Sa mga nakagamit nito, siguro naramdaman nyo rin ng sobrang komportable nitong dalhin kung may dadaan mo man pati sa mga malulubak. At sinamahan din ng makakapit na braking system na nagkaroon ngayon ng parehong disc type na klase ng brake sa harap at likod. Meron din itong motor na malalapad na gulong na may kabuang sukat naman sa front na 100 by 80 R14 at rear tire size na 120 by 70 R14. Kaya kahit sa banking o kaya naman sa madudulas ay sobrang sulit gamitin ito dahil makakapit na rin. Naka-tubeless tires at alloy wheel mags. Pagdating sa iba pang mga safety and security features, nilagyan din itong Honda Click 160 ng pass switch, engine check warning, anti-theft alarm at marami pang iba. Pagdating sa external na disenyo, may malapad na front face aerodynamic ang modelong ito. Sinamahan ng makakapal na garnish at fairings na nakapalibot sa buong body build. Ay dalawang hugis dahon na side mirror at malapad na sukat. Pagdating naman sa kabuang dimensyon, meron din itong ground clearance size na 13.8 cm at ang seating height nito ay 77.8 cm. Umitimbang ng 120 kg at nagkakahalaga sa estimated price na 125,900 pesos hanggang sa 128,900 pesos kung sakali man dumating na ito sa bansa. Ang Honda Click Standard Variant naman. So ano nga ba ang meron at advantage ng motorsiklong ito pagdating sa kabuang engine specs nito guys? Para sa mga hindi nakakaalam, ulitin ko lang po, ay meron itong single cylinder, naka 4-stroke at naka 4-valve na rin ang makina nito na may cooling system na liquid cooled at fuel injection na PGM-FI o program fuel injection. At ang kabuang makina nito guys ay pinapagana ng bagong teknolohiya ng Honda Motorcycle Company na ESP Plus na. So kung pamilyar kayo sa ESP lamang sa mga old model na Honda motorcycle scooter, ngayon ay dinagdagan na ng ESP Plus. Kaya mas maganda at mas lumakas na ang arangkada nito at mas nakakatipid na rin sa pagkonsumo ng gasolina. Kaya naman sa paglabas ng motorsiklong ito ngayong unang quarter pa lamang ng taong ito na 2022 ay talagang tinutukan, tinangkilik at inabangan na ng marami sa atin na mga riders na talagang tagapagtangkilik ng mga Honda motorcycle. Lalo na sa mas tumataas pang presyo ng gasolina
ay tiyak magiging bentahe talaga ang motorsiklong ito. At may dalawang variant na inilabas sa bansang Indonesia, ang ABS top-end variant nito at ang naka-CBS type na standard variant nito. Pero sad to say nga lang guys, ang inilalabas pa lamang po dito sa bansa ay ang naka-CBS type na braking system nito o yung standard version nito. Kaya talagang marami rin ang na-disappoint sa paglabas nito. Pero syempre may mga bali-balita pa rin guys, don't worry kasi lalabas pa rin naman ang ABS version o ABS variant nito. Hindi nga lang siguro ngayong buwan, ngayong taon, baka next year. Susunod na po ito, alright. At syempre kapag nalaman nyo pa ang kabuang specs ng motorsiklong ito na naka-CBS type lamang, ay baka magbago na rin po ang isip nyo. So unahin na nga po natin kasi kanina pumunta po ako ng Honda Motorcycle para po ipagawa ang aking Honda Motorcycle na Honda Airblade. At naswertehan ko ang pagpunta dun guys kasi meron silang stock o naka-display na Honda Click 160 na matte red. So kung mapapansin nyo naman sa video ko guys, napakaganda talaga ng itsura nito kasi nga sa bagong front face form nito o bagong front face design na makikita mo sa motorsiklong ito ay talagang upgraded na. Hindi mo mapagkakamalang kamag-anak to ng Honda Click kasi nga ibang iba na talaga ang itsura ng motorsiklong ito na mas umangas, naging mas malakas ang appearance at guwapong-guwapo na talaga ang looks nito ngayon. Na kung mapapansin natin ay bagong generation talaga ito ng Honda Motorcycle Scooter. Makikita pa lamang natin ang mga fairings nito at nagagandang mga decals nito na nakalagay pa mismo ang Click 160 na naka-chromated ay sobrang elegant at napaka-premium type na ng datingan ng motorsiklong ito. At ang bagong disenyo rin ng headlight nito kasama na ang mga signal lights pati ang DRL light nito ay naka full LED na rin. So very convenient na guys. Kasama na rin dito sa rear portion nito. Ang dating version na Click ay halos katulad din naman na nakalabas o nakalawit lamang ang mga signal lights at may bagong design naman ng tail lights. So bago lamang po ang disenyo ng tail light nito. Kung i-compare kasi natin, ang old version nito ay hindi ganito ang itsura. So bagong bago rin talaga ang disenyo ng tail light na naka full LED na rin guys. Alright, medyo lumapad din siya kung titingnan mo sa dating modelo na may size ngayon na 678mm. At napaka-komportable na rin ng upuan nito guys kasi medyo nga lumapad ang size pati na rin siguro na palapad ang upuan nito na may seating height naman na 778mm. So abot siguro ito ng hanggang sa 5'3" flat na height. At kung mapapansin din natin guys ay very convenient din talaga ang motorsiklong ito dahil nga may dalawang bulsa ito na po pwede mong paglagyan ng mga importanteng bagay o kaya naman ng mga gadgets mo. Dito sa kaliwa ay mayroon siyang takip. So tinatry ko po kanina kung paano ito buksan. Kala ko disusi pa. Ang kailangan mo lamang po palang gawin para bumukas ito ay idiin yung gatla sa may bandang dulo kasi mayroon naman po siyang palatandaan. Then after nun ay bigla na lang po siyang bubukas. So very convenient guys ang size nito kasi napakalalim din naman. O pwede mong paglagyan ng mahabang klase ng gamit o kaya naman ng gadgets na kasyang-kasya din naman. Narito na rin po ang kanyang USB port charging system sa may bandang ilalim. Kaya talagang mas komportable o napaka-affordable nito sa mga gagamitin ito sa pagdi-deliver. At dito naman sa right portion guys, para sa mga hindi ganong kahalagang bagay tulad na lang ng mga basahan o kaya mga tela o kaya iba pang resibo guys, ay pwede nating ilagay dito sa kanyang right portion na packet kasi wala po itong takip. So ang kagandahan din sa motorsiklong ito guys, bagamat naka CBS type lamang ito na standard version o variant ng motorsiklong ito, ay naka keyless entry naman na din ito. So meaning to say guys, kapag naka keyless entry, meron na itong kasamang anti-theft alarm device at answer back key system. So hindi naman siya dito tinipid ni Honda, talagang binuhos din ni Honda ang kabuang specs nito para naman mas maging convenient pa kahit naka-standard version lamang. So kung mapapansin din naman natin, naka-keyless entry nga ito, may push start, electric, at makikita natin naka-idling stop na rin ito. So meron na itong kasamang idling stop guys. Sa mga hindi po nakakalam, ang sistema pong ito na idling stop ay tumutulong na mas mapatipid palalo ang pagkonsumo ng gasolina. Meron na ring passing light switch at iba pang mga switch function, horn or mga signal lights na talagang magagamit natin at very functional at napaka-accessible na rin. Alright. So hindi lamang po natin mabuksan sa actual kasi nga may may-ari na rin po ito na naka-reserve na.
Kaya nakakayari naman kung bubuksan pa natin. Pero ilalagay ko na lamang po para makita po ng marami sa mga hindi pa po nakakalam. Maganda na rin po ang kanyang meter panel gauge kasi upgraded na rin talaga. So hindi naman nawala ang disenyo nito sa old version na Honda Click, pero may mga functional or mga notification ito na makikita dito na bago lamang. So kaya talagang napaka-friendly user na rin talaga ng motorsiklong ito pagdating sa kanyang meter panel gauge. Alright, at kung mapapansin din naman natin guys, hindi pa rin nawawala kasi nga Honda Click version ito na pinataas lamang ang kapasidad ng makina at iba pang mga bagay dito ang kanyang footstep board. So very convenient din talaga lalo na sa mga nagdi-deliver dyan kasi kung hindi nakakasya sa inyong top box o kaya sa underseat compartment storage ang mga bagay na kailangan ninyong i-deliver ay pwede nyong ilagay naman dito sa kanyang front footboard. Alright, at sabi pang specs nito guys, ang motorsiklong ito pagdating sa kanyang suspension may front telescopic fork at sa rear suspension naman ito ay may unit swing with monoshock lamang. So huwag kayong mababahala sa monoshock guys kasi may mga nag-a-upgrade na rin naman na naka monoshock na ginagawang dual shock. So kung may pera ka naman na pwede mong gawin yun aftermarket ay pwede rin naman guys. Kasi nga pwede naman remedyohan to lalo na yung mga magagaling dyan sa labas para i-upgrade sa makabagong modelo rin. Alright. At para naman sa wheel and tires nito guys, ito ang pinaka-the best dito guys. Kasi hindi mo na kailangan magpa-convert pa at mapalaki pa ang gulong nito dahil sobrang laki na rin talaga. Kasi kung i-compare natin ngayon sa Yamaha Aerox, ang gulong nito ay parang katulad na rin talaga ang size nito. Medyo malaki lang siguro ng kaunti lang na size ang Yamaha Aerox compare dito sa Honda Click 160. Kasi ang kabuuang size nitong sa Honda Click 160 pagdating sa front nito ay 100 by 80R14 habang ang rear tire size naman nito ay 120 by 70R14 na napakaganda din at napakabagay ring tingnan sa forma at bagong disenyo nito ang makapal o malaking size ng gulong nito. Alright. At obviously guys, may bagong kulay din ng mugs nito na hindi ko alam kung bronze ba ito o brown pero napaka-astig at napakaganda rin tingnan. Bagay na bagay rin sa kulay o pagkakadesenyo sa motorsiklong ito. Naka-alloy wheel mugs na rin ito at naka-tubeless tires na radial. So para naman sa brake type ng motorsiklong ito, ang front brake nito ay naka-disc type with caliper piston habang ang rear brake naman nito ay naka-drum brake shoe with combination braking system o CBS type braking system lamang. So para sa mga nakagamit na ng CBS o combination braking system ay okay na rin naman. Lalo na sa mga sanay na magmotorsiklo ay hindi na rin naman issue ang ganitong klaseng braking system. Kasi nga ang function nito kapag piniga mo ang kaliwang brake lever, automatikong sasabay ang 50% ng harap na braking system nito. Alright. So very safe na rin talaga kung sakaling gagamitin mo ito o biglaan mong mapindot ang brake nito sa mabilis nitong takbo. So sa iba pang features nito guys, meron na itong retractable hook at napakalawak na rin po ng underseat compartment storage ng motorsiklo nito na umaabot lamang po sa hanggang 18 liters ang capacity na kasyang-kasya naman ang full face na helmet at may fuel tank capacity nga pala ito na 5.5 liters. So yun lamang po guys ang napansin natin sa actual video na ito at para sa iba pang specs and features ng motorsiklong ito ay pwede nyong i-click ang iba ko pang video tungkol sa Honda Click 160 na may mga kumpletong detalye sa specs and features ng motorsiklong ito. Alright, at ang inilabas lamang po na kulay dito sa bansa ay may tatlong klase. Ito nga ang matte red, ang matte black at ang color white. So para po sa kabuang presyo ng motorsiklong ito dito sa Pilipinas ay may inilabas na 116,000 pero dito sa kasang ito guys ay medyo tumaas siya. So binibenta nila ito dito ng hanggang sa 125,000. So para sa detalye naman kung ikaw ay maghuhulugan or magpipinancing, ang pwede mong i-down payment sa motorsiklong ito ay nag-i-start sa 16 to 21,000. Bali ang magiging monthly mo kung sakaling mag-down ka ng nagre-range sa 16 to 21,000 ay nasa 4,800 plus. Depende pa rin sa down payment mo. So yan lamang po ang mga nakuha nating detalye sa motorsiklong ito na Honda Click 160
So kung may mga nais pa po kayong malaman, po pwede nyong i-comment sa ibaba para masagutan din po natin. Alright, bago po tayo magtapos ay nais ko muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik dito sa akin channel, sa mga patuloy na nag-aabang sa mga video na ina-upload ko pa. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright. This is Oblis Collection. Thank you!